Okay, good day mga enthusiasts. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay paano nga ba nangyayari yung halimbawa, kung for example, na-foul ka sa 3, then you will given 1.1 free throw. Okay? Or na-foul ka dito sa inside dito sa ating parang curve na to. Okay? Okay, let us start. Okay. So, dito sa part na to, okay, yan yung 3-point area. So, ito yung outside the curve line. Okay, yan yung curve line. Ayun. Yan, ito, 3-point area din to. Ito, part na to, then to. Yan, basta outside the curve line. So, yung tanong dun sa mga, about dito sa basketball. Pag ikaw daw ay na-foul dito, tapos nag-shoot yung tira mo dito, ito yung 3-point line. May 3 point yan, 3 point, okay? 3 points, okay? Na-foul ka dito, tapos yung tira mo, okay, sumot dun sa ring, okay? Hindi shoot, tapos may foul. So, ilang free throw yung i-award sa'yo? Okay, i-erase natin to. So, ang i-award sa'yo yung free throw kung na-shoot mo yung tira mo dito sa part na to or kahit saan dyan outside the curve line ay 1 free throw. Okay, 1 free throw. So, yung kung paano naman pag ang tanong ay hindi mo na-shoot itong 3 point, ito yung tira mo, pero na-foul ka in act of shooting. Okay, yan ako. Act of shooting. Okay, yan tatandaan nyo. Pag nag-a-act ng shooting dito sa 3-point area. Yan, 3-point area yan. Yan, may mga block na yan. So, kahit naman ma-foul ka dito in 3-point area, tapos hindi ka naman nag-a-act of shooting, so wala din. Wala kang matatanggap na free throw. Okay, yun ang tatandaan nyo. Magkakaroon lang ng free throw pag merong act of shooting. Okay, yung mag-a-act ka na, mag-shoot ka, tapos na-foul. Pag hindi naman siya na-shoot, na-foul ka, okay, ang award sa'yo ay 3-point shot. Okay, 3-point shot. So, paano naman pag, okay na ba yun? Okay, basta 3-point, itong labas na to, basta nasa act of shooting ka na foul. Okay, nasa act of shooting. So, erase na natin siya muna. So, what if naman kung dito ka na-foul sa inside the curve line? Okay, dyan sa mga yan. Mga area na yan. Dito ay, okay, ulit. Yan ay 2 points lang. Dito kung dito sa outside ay 3 points, dito naman sa loob ay 2 points. Ang tanong, kung halimbawa na-foul ka dyan, then na-shoot mo yung ball. Yung ball, okay? Ilang free throw yung i-award sa'yo? Tulad ng sa 3-point area, ang i-award sa'yo ay 1 free throw only lang. Same lang din sila ng ng free throw. 1 free throw lang pag ikaw na-foul tapos na-shoot mo. Pag hindi naman ikaw na-foul, automatic na 2 points lang yung free throw mo kasi nasa loob siya nung curve line. Dito ay 2 points lang dito. Tapos dito naman ay, ito naman yung outside. Dito yung 3-point area. Yan, 3 points. Okay, dyan yung 3 points. So, pag hindi mo na-shoot yung ball, 2 free throws lang yung may bibigay sa'yo. Tapos, pag na-shoot mo naman yung ball, 1 free throw. So, paano naman pag technical? Okay. So, sa technical po ay, okay, nagkakaroon po doon ng 1 free throw. Tapos, pag minsan merong ball position. Pero, madalas free throw lang, tapos walang ball position. Okay. So, yun. Tatandaan nyo, kahit na dito siya tumira sa part na to, tapos na-shoot niya dun, automatic 3-point pa rin lang siya, kahit dito siya galing sa area na to,
tapos na-shoot niya doon, yan ay equivalent pa lang siya din ng 3 point. Okay? Hindi siya magkakaroon ng, halimbawa kung dito niya na-shoot sa malayo na to, hindi siya magkakaroon ng 6 points kasi walang ganun. Okay? Basta outside lang dyan sa mga, dyan sa inside na yan. So, siya ay 3 point. So, pag inside, 2 point. Okay, sana huwag kayong malito. Thank you.